Si Tokiyuki Hojo ay isang batang nakatakdang maging shogun, ngunit sa halip na tuparin ang kanyang tungkulin, mas pinipili niyang tumakas sa bawat hamon. Sa unang tingin, mukha siyang tamad at walang saysay na loser, ngunit sa likod nito, nagkukubli ang isang bayani na maaaring magpabago sa kasaysayan kung maglalakas loob lang siyang harapin ang kanyang kapalaran. Sa araw na ito, ginagawa ni Tokiyuki ang lahat para makaiwas sa kanyang mga tagasunod para hindi siya piliting mag-training. Mabilis nga siya, pero kung magpapaloko ang mga tagasunod sa simpleng pag-iwas ni Tokiyuki, mukhang hindi sila karapat-dapat na bantayan siya. Pinipilit ni Tokiyuki na makaiwas, pero sa huli, napilitang mag-training din siya. Habang hindi nakatingin ang mga attendants, patagang umakyat si Tokiyuki sa bubong para mag-enjoy. Patakbong hinabol siya ng mga tagasunod para pigilan siyang masaktan, pero ang ingay nila ay nakakainis na sa mga officials na kasalukuyang nasa gitna ng send-off party para kay Takauji. Nawala sa paningin ng mga tagasunod si Tokiyuki, at natutuwa naman siya sa pagtatago sa pagitan ng mga kabayo. Pero nahuli rin siya ni Takauji. Pinuri ni Takauji si Tokiyuki sa pagiging magaling sa hide and seek, pero pinaalalahanan siyang hindi ito oras ng laro. Malapit na siyang ma-deploy sa digmaan at umaasa siyang mapapatunayan ang kanyang katapatan kay Tokiyuki at sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng tagumpay. Bumisita si Tokiyuki kay Takauji ng swerte sa kanyang misyon, at pagkatapos ay umalis na si Takauji kasama ang kanyang kaibigan na mukhang laging galit. Pagkaalis nila, dumating si Kyoko at sinabing hindi niya kailangang kabahan kina Takauji at sa iba pa dahil siya ang tagapagmana ng shogunate. Balang araw, siya ang magbibigay ng mga utos, at bonus pa, siya ang mapapangasawa ni Kyoko. Pero hindi maalala ni Tokiyuki na nag-propose siya. Biglang napansin ni Tokiyuki na nakahabol na ang mga attendants, kaya tumakbo ulit siya nang mabilis na nagpakalat siya ng alikabok sa sahig. Hindi makapaniwala ang attendant ni Kyoko sa pagiging immature ni Tokiyuki, dahil kahit na technically isang samurai siya, wala siyang pinagkaiba kay Takauji. Kung magmamana siya ng shogunate, malamang magiging puppet leader lang siya na hindi kayang tapusin ang tatlong pangungusap sa sarili, tulad ng kanyang ama. Para kay Kyoko, wala namang problema sa pagiging puppet ruler, dahil makakapamuhay pa rin siya ng marangya, at para kay Kyoko na certified gold digger, siya ang perfect candidate na mapang-asawa. Samantala, hindi mahanap ng mga attendants si Tokiyuki dahil master siya sa pagtatago kapag nagseryoso. Sa katunayan, minsan siyang nagtago sa loob ng chest armor ng 2 araw na straight para lang iwasan ang 2 oras na training, proving a point nga naman. Sinilip ng mga attendants ang chest para siguraduhin hindi ulit siya nagtatago doon, pero dahil hindi nila siya nahanap, naghanap sila sa ibang lugar. Hindi nila napansin na si Tokiyuki ay nakabitin sa itaas nila sa bubong, kaya nang umalis sila, bumaba si Tokiyuki at sinalubong siya ng kanyang nakatatandang kapatid na may dalang snack para sa kanya. Umakyat sina Tokiyuki Hojo at ang kanyang nakatatandang kapatid sa bubong para mag-usap. Sinabi ng kanyang kuya na halos wala nang silbi ang kanilang ama, kaya mas mabuting siya na ang magmana ng pagiging shogun sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Tokiyuki kung bakit hindi na lang ang kuya niya ang gawin, dahil siya naman ang panganay na anak. Pero ayon sa mga kaugalian, dahil anak siya ng isang concubine, hindi siya pwedeng magmana ng posisyon, at besides, ayaw niya rin naman talaga. Biglang napansin ng mga attendants si Tokiyuki at sinubukang i-corner siya para wala na siyang matakbuhan. Pero ang sagot ni Tokiyuki, "Hold my dog," bago tumakbo pababa ng bubong at tumalon papunta sa katabing bubong. Tumakbo siya sa buong compound at patungo sa Kamakura Village kung saan masayang makita siya ng lahat. Sa huli, nakatakas ulit si Tokiyuki sa mga attendants, kaya nagpunta siya sa ilalim ng nag-iisang cherry blossom tree kung saan kita ang buong village. Mahal na mahal ni Tokiyuki ang bayan at ang mga tao dito, kaya wala siyang pakialam sa karangalan o status basta't makakapamuhay siya dito ng payapa. Pwede siyang tawaging tamad at duwag ng iba, dahil ayos lang iyon sa kanya. Pero biglang may nagsalita mula sa lupa, isang batang babae ang nagsabi na hindi siya tamad o duwag. Maliit lang na bahagi iyon ng halimaw na natutulog sa loob niya, o ayon iyon sa sinasabi ng kanyang ama. Nagtataka si Tokiyuki sa biglang paglitaw ng babae, pero bigla ring lumitaw ang isang lalaking nagpapakilala bilang isang Shinto priest na si Yorishige Suwa. Sabi ni Suwa, maghapon siyang nasa puno dahil na-predict niyang dadating si Tokiyuki dito. Medyo mukhang baliw si Suwa, pero tinandaw niya ng konti ang pagiging weird at sinabing nandito siya para ipagdasal ang village, at tapos na siya, kaya pupunta na siya sa shogunate para magulat. Ang batang babae na kasama niya ay si Shizuko,
at magaling siya sa mga lihim na sining, kaya isinama siya ni Suwa bilang isang unpaid assistant. Naghihinala pa rin si Tokiyuki kay Suwa dahil wala namang may alam na gusto niyang pumunta sa puno. Ipinaliwanag ni Shizuko na talagang may kakayahan ng ama niya na makita ang hinaharap, kahit pa ang mga dasal nito ay halos peke lang. Sinabi ni Suwa kay Shizuko na hindi na dapat niya sinabi na scam ang mga dasal niya, pero para patunayan ang kakayahan niyang makita ang hinaharap, tinitigan niya si Tokiyuki at sinabi na sa loob ng 2 taon, magiging bayani si Tokiyuki na magpapatibok sa buong Japan. Maraming tao ang sumasamba sa kanya, at marami rin ang matatakot sa kanya ng sobra, kaya magbabago ang kapalaran ng buong bansa. Hindi naniniwala si Tokiyuki sa sinabi ni Suwa, kaya tumakbo siya palayo dahil hindi naman siya bayad para harapin ang mga kakaibang tao tulad ni Suwa. Pagbalik niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa sinabi ni Suwa, pero sa tingin ng kanyang kapatid, hindi naman imposible dahil may superhuman talent si Tokiyuki sa pag-iwas. Naniniwala ang kanyang kuya na magiging bayani si Tokiyuki kung sakaling may mangyaring trahedya, at sa kasamaang palad, may paparating na trahedya para sa kanila. Habang pinamumunuan ni Takauji Ashikaga ang kanyang hukbo sa labanan, bigla siyang nagtraidor sa kanila at sinaksak ang kanyang kasamahan ng napakabilis na parang humabol pa ang physics. Dumating ang balita ng pagtataksil ni Takauji sa Kamakura, at hindi makapaniwala ang mga opisyal. Hindi lang palalihim na nakikipagsabuatan si Takauji kay Emperor Go-Daigo, pero pinatay rin niya ang buong hukbong kasama niya at papunta na rin siya rito para tapusin sila. Bago pa magtagal, lahat ng mahal ni Tokiyuki ay napatay na, at si Takauji ay nakatayo sa gitna ng karumal-dumal na eksena, nag-e-enjoy dahil malapit na siyang magtagumpay bilang pinakamakapangyarihan. Habang pinapanood ni Tokiyuki ang pagkasunog ng mga bangkay ng kanyang angkan, narinig niya ang pamilyar na boses na tinatawag siya, si Suwa. Sabi ni Suwa, nandito siya dahil gusto ng ama ni Tokiyuki na matiyak na mabubuhay siya. Na-predict niya ang trahedyang ito kaya naghanda siya ng mga kabayo sa kabilang dako ng burol para makatakas sila. Pero sabi ni Tokiyuki, ayaw niyang mailigtas dahil lahat ng tao niya ay patay na, kaya gusto na lang niyang mamatay kasama ang kanyang ama at angkan. Sagot ni Suwa, hindi niya papayagan ito dahil napakahalaga ng buhay ni Tokiyuki. Pero sa totoo lang, hindi sigurado si Suwa kung magbabago nga ba ang kapalaran ng bayan kung mabubuhay si Tokiyuki. Ang Kamakura ay nasa ruin, at hirap pa rin maniwala si Tokiyuki na lahat ito ay dahil kay Takauji. Kilala nila ang isa't isa mula noong bata pa si Tokiyuki, pero ngayon alam na niyang ang ngiti sa mukha ni Takauji ay isang kasinungalingan. Nag-alok si Suwa na tulungan si Tokiyuki makuha ang kanyang paghihiganti, pero alam ni Tokiyuki na ang ngiti ni Suwa ay maaaring peke rin. Bukod dito, hindi niya iniisip na magagawa niyang maghiganti laban kay Takauji na nagwasak sa Kamakura ng napakabilis. Kahit gaano man kasama ang kanyang mga ginawa, marahil ay ituturing pa rin siya ng kasaysayan bilang isang bayani, kaya gusto na lang ni Tokiyuki na mamatay ng may dangal tulad ng kanyang pamilya. Sabi ni Suwa, sige, bet, sabay itinulak si Tokiyuki sa bangin para matupad ang kanyang hiling na mamatay. Habang bumabagsak si Tokiyuki sa kanyang tiyak na kapahamakan, bigla niyang napagtanto na hindi naman pala magandang ideya ang mamatay, kaya kumapit siya sa gilid ng bangin at ginamit ito para pabagalin ang kanyang pagbagsak hanggang sa ligtas siyang makalapag. Nakita siya ng hukbo ng mga mananakop at agad siyang tinangkang patayin, pero napakahusay ng mga kakayahan ni Tokiyuki sa pag-iwas na hindi man lang nila siya matamaan. Nakarating muli si Tokiyuki sa tuktok ng bangin at kumapit kay Suwa, na sinabing ang kakayahan ni Tokiyuki na mabuhay at tumakas ay ang magbibigay sa kanya ng potensyal na maging bayani. Kaya kabaligtaran siya ni Takauji, na naging bayani sa pamamagitan ng pagpatay. Pero hindi posibleng manalo ng puro pagtakas at pagtatago, kaya tutulungan siya ni Suwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kakampi at kagamitan na kakailanganin niya para maabot ang kanyang layunin. Hanggat buhay si Tokiyuki, si Takauji ay siguradong babalik para sa kanya, kaya bago iyon mangyari, kailangan maging sapat na malakas si Tokiyuki para talunin siya. Habang winawasak ang Kamakura, ang kapatid ni Tokiyuki na si Kojiro ay desperadong nagtatago mula sa mga mananakop, pero biglang may lalaking lumitaw sa kanyang taguan. Naging maingat siya, pero nabunutan ng tinik sa dibdib nang makita na si Myun Naga, ang kanilang tiyuhin, pala ito. Sinabi ni Myun Naga na nandito siya para iligtas si Kojiro, pero nag-aalala pa rin si Kojiro para kay Tokiyuki. Tiniyak ni Myun Naga na ligtas si Tokiyuki dahil inihanda na nila si Suwa para iligtas siya, pero sa ngayon, kailangan muna nilang iligtas ang kanilang sarili bago sila makita ng mga kaaway.
Sa kasamaang palad, nahanap sila ng mga mananakop, pero sinabi ni Myun Naga kay Kojiro na siya na ang bahala rito at magtago na lang muna siya habang kinausap niya ang mga samurai para maayos ito. Sinabi niya na baka makumbinsi niya ang mga ito na hindi bahagi ng pamilya Hojo si Kojiro, dahil hindi naman siya kilala ng mga ito. Malinaw na ipinakita ni Myun Naga na siya ang inatasan na protektahan si Kojiro, at higit sa lahat, siya ang anak ng kanyang mahal na kapatid kaya gagawin niya ang lahat para matiyak na makakatakas si Kojiro, kahit na kailangan pa niyang ialay ang kanyang sariling buhay. Habang papalapit si Myun Naga sa mga samurai, sinabi niya kay Kojiro na tumakbo kung sakaling magkaproblema. Pero habang nagsisimula pa lang siyang makipag-usap sa mga samurai, nakita ni Kojiro na itinuturo siya ni Myun Naga, at ang masamang tingin nito ay nangangahulugang hindi maganda ang kalalabasan para kay Kojiro. Samantala, si Tokiyuki ay nasa gitna ng isang bangungot, nakikita niya ang mga pahirap na mukha ng kanyang pamilya at, mas malala pa, ang isang mas nakakatakot na tanawin, ang mukha ni Suwa. Nakatayo si Suwa sa ibabaw ni Tokiyuki na may nagliliwanag na aura, at kinokomento niya kung gaano cute si Tokiyuki habang natutulog. Dumating si Shizuko, at alam niyang mahilig ang kanyang tiyuhin na panoorin ang mga batang natutulog, pero malinaw na pinapalala ni Suwa ang bangungot ni Tokiyuki. Hindi alintana ni Suwa ito at nagdesisyon siyang bigyan si Tokiyuki ng isang walang malay na halik sa pisngi, na nag-earn sa kanya ng isang pwesto sa FBI watchlist. Naramdaman ni Tokiyuki ang nagbabadyang krimen, kaya nang magising siya at makita si Suwa na malapit na siyang halikan, tumalon siya mula sa kama at umakyat sa kisame sa takot. Sabi ni Suwa, inaasahan niya ito mula kay Tokiyuki at sa kanyang mga kasanayan sa pagtakas. Pero nang tanungin siya kung bakit siya nagtangkang halikan si Tokiyuki, sagot niya, "It's just a prank, bro." Sinabi ni Tokiyuki na hindi ito oras para sa mga kalokohan dahil nasa matinding panganib pa rin sila. Sinabi ni Suwa na kaya hindi pa sila umaalis sa Kamakura ay dahil mas mahigpit ang pagbabantay sa mga labasan ng Kamakura kaysa sa inaasahan niya, kaya kailangan nilang maging mapagpasensya hanggang hamupa ang mga patrol. Napansin ni Tokiyuki ang mga banner ng mga samurai sa patrol, pero ang mga samurai sa ilalim ng mga banner na iyon ay mga taong dati nang nanumpa ng katapatan sa shogunate pero kalaunan ay nagtaksil at tumulong sa pagwasak ng Kamakura, lahat ng ito ay utos ni Takauji. Mahirap pa rin para kay Tokiyuki na paniwalaan na sa lahat ng oras na ginugol ni Takauji kasama niya, plano na pala niyang magtraidor. Sinabi ni Shizuko kay Tokiyuki na hindi siya dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan sa ngayon dahil kung sakaling hanapin sila ng mga patrol sa kanilang kubo, madali silang malilinlang dahil ang kanilang mga kasuotan ay nagpapamukha sa kanila ng mga pari. Medyo kumalma si Tokiyuki at bumitiw na mula sa kisame, pero may nais siyang itanong kay Suwa. Kanina, nabanggit ni Suwa ang tungkol sa muling pagbawi ng bansa gamit ang kakayahan ni Tokiyuki na tumakas, pero ang mga samurai ay dapat lumaban ng nakatingin sa harapan, kaya hindi niya alam kung paano niya mababawi ang bansa habang tumatakas. Gusto niyang malaman kung talagang naniniwala si Suwa na kaya niyang talunin si Takauji at ipaghiganti ang lahat ng kanyang minamahal. Sagot ni Suwa, walang duda sa kanyang isipan na magiging isang maalamat na bayani si Tokiyuki dahil nakita niya ito gamit ang kanyang divine eyes. Kaya sa ngayon, hiniling niya kay Tokiyuki na magtiyaga hanggang maging totoo ang kanyang propesya. Ngunit bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, nagsuggest si Suwa na maglaro muna sila ng dice para magpalipas ng oras. Habang abala si Shizuko at Suwa sa pag-aayos ng laro, mabilis na tumakbo palayo si Tokiyuki. Hindi siya tiwala sa kanila kung kaya nilang maging sobrang relax na maglaro ng board game sa gitna ng ganitong sitwasyon, kaya nagpasya siyang gawin na lang ang lahat sa sarili niyang pamamaraan at hanapin kung ano ang natira sa kanyang tahanan. Pagdating ni Tokiyuki sa nasunog na palasyo ng shogunate, nagsimula siyang maghanap kung may natira pang buhay, pero bigla niyang narinig ang boses ng dalawang lalaki na nagrereklamo na lahat ng magagandang bagay ay nanakaw na. Napagtanto niyang hindi maganda kung makikita siya rito, kaya nagsimula siyang maghanap ng mapagtataguan. Ngunit narinig niya ang usapan ng isa sa mga lalaki tungkol sa isang pagbitay na naganap kaninang umaga na may kinalaman kay Kojiro, at hindi niya napigilan ang sarili na sumigaw ng kasinungalingan. Tumanggi siyang maniwala na patay na ang kanyang kapatid, pero napagtanto niya agad na nagkamali siya, kapag nalaman ng mga ito na siya ang anak ng dating shogun, tiyak na ibubunyag nila ito. Nagsimulang magtanong ang mga lalaki kung sino siya, at hindi alam ni Tokiyuki kung ano ang sasabihin sa ganitong sitwasyon. Buti na lang, dumating sina Suwa at Shizuko sa tamang oras para ipagtanggol siya, sinabing siya ay isang apprentice sa kanilang shrine. Sinabi nilang ipinakita ng shogunate ang pabor sa kanila at malapit si Tokiyuki kay Kojiro,
kaya inisip niya ito bilang kapatid. Sumang-ayon si Tokiyuki sa kwento at nagtanong sa mga lalaki kung ano talaga ang nangyari kay Kojiro. Sinabi nila na pagkatapos ng pagkawasak ng Kamakura, ipinagkatiwala si Kojiro sa kanyang tiyuhing si Miyunaga para iligtas siya. Pero sa unang pagkakataon, ipinagkanulo siya ng kanyang tiyuhin para sa posisyon ng kapangyarihan. At tila labis pa siyang proud sa ginawa niya, matapos mahuli si Kojiro. Dahil siya ay miyembro ng Hojo clan, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagputol ng ulo at na-execute kaninang umaga. Nang marinig ito, nasusuka si Tokiyuki at paulit-ulit na binibigkas ang salitang pagtataksil sa sarili. Hindi niya maisip kung bakit ang Ashikaga na naglingkod sa kanila ng maraming taon ay bigla na lang nagtaksil, kung bakit ang kanilang mga samurai retainer na naging tapat sa kanila sa loob ng maraming taon ay biglang bumaliktad, at ngayon pati ang kanyang sariling tiyuhin ay nagtaksil sa kanila. Tila wala nang mapagkakatiwalaan si Tokiyuki sa mundo, at nagsisimula nang lumubog sa kanya ang desperasyon. Pero bigla siyang nabulag ng nakakasilaw na liwanag mula sa aura ni Suwa. Sinabi ni Suwa kay Tokiyuki na nakikita niya ang bahagi ng hinaharap ni Miyunaga, kahit na medyo malabo pa ito. Sa kanyang bisyon, napapalibutan si Miyunaga ng maraming kalaban, pero ligtas naman siya. Tinanong ni Tokiyuki kung nasaan ang kanyang tiyuhin ngayon, at dahil curious na rin si Suwa, sumang-ayon siyang ipakita ito. Lumabas na hindi nakuha ni Miyunaga ang posisyong inaasahan niya, sa halip, siya'y naging pulubi na lang. Nagreklamo si Miyunaga na hindi siya nabigyan ng malaking gantimpala sa pagtatraidor kay Kojiro, marahil dahil si Kojiro ay isang illegitimate child. Kaya naisip ni Miyunaga na mas mahusay ang magiging traitor sa kanya kung makuha niya ang legitimate child ng shogunate. Kaya nagsimula na siyang magplano na hulihin si Tokiyuki at ibenta ito sa Nita Army. At least ngayon, alam na ni Tokiyuki kung sino ang kanyang unang kaaway at na ang unang hakbang sa plano ni Suwa ay manalo sa pamamagitan ng pagtakas. Sinabi ni Suwa na ipapaliwanag niya ang susunod na hakbang kapag nakabalik na sila sa kanilang taguan. Pero hindi masyadong kumpiyansa si Tokiyuki sa sitwasyon, lalo na't napabayan niya ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Ngunit tiniyak ni Suwa na wala siyang dapat ipag-alala dahil may mga kakampi siyang nakahanda. Habang papunta sila, sinabi ni Suwa na may mga kakampi sila na tutulong kay Tokiyuki. Pero pagdating nila, nakita nilang abala ang mga ito sa paglalaro ng sariling bersyon ni Suwa ng Monopoly, kaya hindi maiwasan ni Tokiyuki na magduda kung gaano nga ba kaepektibo ang mga kakampi na ito. Matapos ang laro, nagpakilala na ang dalawang kakampi kay Tokiyuki, sina Kojiro at Ayako. Anak sila ng mga pamilyang Nezo at Mochizuki, na parehong nagsisilbi sa pamilya Suwa, at dahil dito, nagsisilbi rin sila sa pamilya Hojo, kung saan kabilang si Tokiyuki. Bagamat kasing edad lang nila si Tokiyuki, magaling sila sa martial arts, kaya hinihikayat ni Suwa si Tokiyuki na umasa sa kanila para sa kanyang paghihiganti. Makalipas ang kaunting oras, tinanong ni Shizuko sina Kojiro at Ayako kung ano ang tingin nila kay Tokiyuki. Sabi ni Ayako, cute siya. Pero si Kojiro ay iniisip na mahina si Tokiyuki, kaya nagtataka siya kung bakit iniutos ni Suwa na tulungan si Tokiyuki. Pero dahil hindi kayang lumaban ni Tokiyuki para sa sarili niya, kailangan na lang nilang protektahan siya. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Suwa kay Tokiyuki na oras na para harapin ang demonyong humahabol sa kanila, kaya binigyan niya si Tokiyuki ng isang katana para gamitin sa labanan. Samantala, napansin ni Shizuko na papalapit na si Miyunaga, kaya naghanda ang lahat para sa kanyang pagdating. Nang dumating si Miyunaga, nagkunwari siyang nag-aalala kay Tokiyuki, at si Tokiyuki naman ay nakisabay sa akting para malor si Miyunaga sa isang biglaang pag-atake. Tinanong ni Miyunaga kung mag-isa si Tokiyuki at sinabi niyang dapat silang tumakas para sa kaligtasan ni Tokiyuki, pero nang makarating na si Miyunaga sa tamang lugar, binigay na ni Tokiyuki ang signal para atakihin ni Kojiro at Ayako. Sa kasamaang palad, sapat ang oras para mahugat ni Miyunaga ang kanyang espada at maarang ang kanilang pag-atake. Napagtanto niya ngayon na pinagplanuhan ni Tokiyuki ang ambush na ito para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na magiging matalino si Tokiyuki para mag-isip ng ganitong plano, pero may isang bagay na hindi nila naisip, ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa kanya si Kojiro ay hindi lang dahil siya ang tiyuhin nito, kundi dahil malakas siya. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay patayin ang dalawang bata at putulin ang mga binti ni Tokiyuki para hindi na siya makatakbo, at sa sandaling magawa niya ito, mabubuhay na siya ng marangyang buhay. Hinugot ni Tokiyuki ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili, pero mas malakas si Miyunaga, kaya natabig si Tokiyuki pabalik.
Tinawanan ni Myunaga si Tokiyuki dahil sa pagiging mahina para ipaghiganti ang kanyang kapatid, pero habang sinisingil siya ni Myunaga, lumundag si Kojiro para ipagtanggol si Tokiyuki. Sa kasamaang palad, mas malakas pa rin si Myunaga. Sumunod si Eiyako at kahit nakatagal siya ng ilang segundo, napalipad din siya palayo. Kahit pinagsama ang lakas ni Eiyako at Kojiro, wala pa rin silang laban dahil wala pa silang mga natatamong puberty, habang ang kalaban nila ay isang ganap na lalaki. Bumaklas si Myunaga mula kina Kojiro at Eiyako para habulin muli si Tokiyuki, habang nagsasalita tungkol sa kanyang kakayahang mag-adapt sa anumang sitwasyon. Sinabi niya na wala siyang pag-aalinlangan na pumatay ng bata para sa kanyang kaligtasan, tulad ng ginawa niya kay Kojiro. Ipinako niya si Kojiro sa lupa at walang awa itong binugbog hanggang sa halos mamatay na ito para ibenta siya kapalit ng kanyang kalayaan. Ngayon, hinahabol naman niya si Tokiyuki para makakuha ng pabor sa Nito Army. Napa-back up si Tokiyuki sa gilid ng bangin, at bago pa makasugod sina Kojiro at Eiyako para tumulong, tinawag sila ni Suwa at sinabing oras na para umatras. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan nilang umatras, pero sinabi ni Suwa na manood na lang sila at panoorin si Tokiyuki gawin ang kanyang magic. Dahil kung may sino man dito na may kakayahan sa pag-adapt, iyon ay si Tokiyuki. Habang isinasagawa ni Myunaga ang kanyang pag-atake, sinimulan ni Tokiyuki na i-analyze ang mga galaw ni Myunaga at hulaan ang bawat galaw bago pa ito mangyari. Kaya anuman ang gawin ni Myunaga, palaging isang hakbang na nauuna si Tokiyuki. Tila nag-e-enjoy pa nga si Tokiyuki sa ginagawa niya. Ang estilo ng kanyang pag-iwas ay hindi isang bagay na natutunan sa pagsasanay, parang isang biyayang ibinigay mula sa langit. Naniniwala si Suwa na si Tokiyuki ay kakaiba dahil siya ay tunay na nag-e-enjoy na hinahabol. Sa ganitong sitwasyon, isang maling galaw ay maaaring magdulot ng agarang kamatayan, pero ang mismong kaluluwa ni Tokiyuki ay nakakahanap ng kaligayahan sa ganitong krisis. Habang tahimik ang Kamakura, ginugugol ni Tokiyuki ang kanyang oras sa pag-iwas sa kanyang mga responsibilidad, pero sa labanan, siya ay nagiging isang untouchable monster na namumuhay sa malapit kamatayang mga pag-iwas. Tinanong ni Suwa ang iba kung interesado na ba silang magsilbi sa isang pinunong tulad ni Tokiyuki, at ang opinyon ni Kojiro ay nagbago para sa mas mabuti. Bagamat si Eiyako ay nais pa ring maging kaibigan ni Tokiyuki, naghanda na silang muling sumabak sa laban. Ngunit bago sila sumugod, pinayuhan sila ni Suwa na huwag sayangin ang kanilang lakas sa pagprotekta kay Tokiyuki. Dapat silang magtiwala na magagawang iwasan ni Tokiyuki ang lahat ng panganib, ngunit dahil mahina pa rin ang mga pag-atake ni Tokiyuki, kailangan nilang bumawi para dito. Si Myunaga ay nagsisimula ng mawalan ng composure dahil hindi niya matamaan si Tokiyuki, at dahil dito, nagiging vulnerable siya sa mga atake ng iba. Sa huli, na-disarm siya, pero gumamit siya ng lupa bilang distraction para makatakbo palayo. Dahil hindi na nila kailangang protektahan si Tokiyuki, nag-focus na lang sila sa paglikha ng pagkakataon para kay Tokiyuki na umatake. Habang sumasalakay si Myunaga kay Tokiyuki, biglang lumitaw si Eiyako mula sa likuran at sinipa siya sa lupa. Napilitan si Myunaga na baguhin ang target at tinangkang gamitin ang kanyang espada para tapusin si Eiyako, pero bago siya masugatan, na-disarm ulit siya ni Kojiro sa pamamagitan ng paghagis ng espada at pinabagsak siya sa lupa. Ngayong wala ng sandata at disoriented si Myunaga, tumalon si Tokiyuki sa ere para ibigay ang huling dagok. Alam niyang ang buhay ni Myunaga lamang ay hindi sapat para ipaghiganti si Kojiro at ang lahat ng iba pang napatay sa Kamakura, pero ito ang simula ng kanyang paghihiganti. Matapos iyon, nagtungo ang grupo sa kagubatan para makalabas ng Kamakura, at habang naglalakbay, tinanong ni Suwa si Tokiyuki kung ano ang pakiramdam ng kanyang unang tagumpay sa labanan. Hindi alam ni Tokiyuki kung ano ang dapat niyang maramdaman dahil nakatuon lang siya sa pagtakas, at bago niya namalayan, nakuha na niya ang ulo ni Myunaga. Alam niyang hindi niya ito nagawa ng mag-isa, kaya humarap siya sa iba at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang tulong. Ginamit ni Suwa ang pagkakataon para ipaalala kay Tokiyuki na kailangan niya ng dalawang bagay upang manalo sa isang digmaan sa pamamagitan ng pagtakas. Una, kailangan niyang maging isang mahalagang leader sa kanyang koponan, na gagawin siyang pangunahing target ng kalaban. At ang pangalawang kondisyon ay ang pagkakaroon ng mga kakampi na maaaring kumilos bilang kanyang sandata. Upang matupad ang dalawang kondisyong ito, kailangan ni Tokiyuki na panatilihin ang kanyang karangalan bilang isang Hojo orphan at maging isang taong hinahangaan ng iba. Kung magagawa niya ang dalawang ito, tunay na naniniwala si Suwa na magagapi ni Tokiyuki ang anumang demonyong haarang sa kanyang daan.
Sumang-ayon si Tokiyuki at naglakad patungo sa gilid ng bangin, kung saan nanumpa siyang babalik siya balang araw sa Kamakura para bawiin ito mula kay Takauji. Itinapon niya ang kanyang espada sa kagubatan, at para kay Suwa, isang touching display ng commitment ito. Pero naalala ni Suwa na may nakita siyang bisyon na may masamang mangyayari kung itatapon ni Tokiyuki ang kanyang espada mula sa itaas ng bangin. Bigla, lumitaw ang isang lobo mula sa kagubatan na may espada ni Tokiyuki na nakatarak sa likod nito at galit na galit ito. Kaya mabilis na tumakbo si Tokiyuki, tinakasan ng lobo, at sa record time ay nakatakas silang lahat mula sa Kamakura. Si Tokiyuki ay nagsisimula na ngayon sa kanyang paglalakbay upang maging pinakadakilang bayani sa Japan, ngunit pagdating nila sa teritoryo ni Suwa, mabilis na ubos ang pasensya ni Tokiyuki. Pagdating nila, nalula si Tokiyuki sa dami ng mga dalaga na itinalaga ni Suwa para sa kanya. Inosenteng sinabi ni Suwa na inutusan lang niya ang mga dalaga na alagaan si Tokiyuki, ipagluto siya ng agahan, at bigyan siya ng special physical contact para maging mas magaan ang pakiramdam niya. Pero sobrang dami nito para kay Tokiyuki, kaya tinangka niyang tumakas. Sa kasamaang palad, sa kanyang pagtakas, nahulog siya sa isang random na butas, isang butas na hinukay ni Suwa dahil nakita niya sa hinaharap na tatakas si Tokiyuki sa mga babae sa daan na iyon. Patuloy pa rin ang duda ni Tokiyuki na kaya talagang makita ni Suwa ang hinaharap, pero sinabi ni Suwa na dahil puno ng banal na enerhiya ang lugar na ito, malaki ang boost ng kanyang mga divine visions. Ibig sabihin, kahit anong hirap ni Tokiyuki na magtago o tumakas, malalaman at malalaman ni Suwa kung nasaan siya. Sa huli, ito ang kanyang pinalawak na teritoryo, ang Suwa Grand Shrine, at ngayong naipaliwanag na niya ang lahat, oras na para simulan ni Tokiyuki ang kanyang training arc. Ayaw pa rin ni Tokiyuki ng pagsasanay, kaya nagdahilan siya na nasasanay pa lang siya sa kanyang bagong buhay dito. Pero hindi ito pinansin ni Suwa, kaya sinubukan ulit ni Tokiyuki na tumakas. Sa kasamaang palad, sa loob ng teritoryo ni Suwa, lahat ng pagtatangka ni Tokiyuki ay nababaliwala dahil sa foresight ni Suwa. Ipinagyabang ni Suwa kay Tokiyuki na nahulog siya muli sa isa sa kanyang mga patibong, pero gusto lang ni Tokiyuki na pakawalan siya. Dinalhan siya ni Shizuko ng hagdan at humingi ng paumanhin sa pagkilos ng kanyang ama, dahil alam niyang nakakainis ito. Ngunit tiniyak niya kay Tokiyuki na si Suwa ay karaniwang harmless. Habang umaakyat si Tokiyuki mula sa butas, iniisip niya kung dapat ba siyang maging grateful kay Suwa sa pagliligtas sa kanyang buhay, pero nahihirapan siyang maniwala na alam talaga ni Suwa ang kanyang ginagawa. Ang Suwa Shrine ay medyo maliit kumpara sa iba pang mga shrine, kaya nagdududa si Tokiyuki kung talagang may kakayahan si Suwa na tulungan siyang bawiin ang Kamakura at talunin si Takauji pagdating ng panahon. Dahil dito, wala siyang nakikitang dahilan para magpraktis. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin napapaniwala ni Suwa si Tokiyuki na seryosohin ang kanyang pagsasanay, at napagod na ang lahat sa kakahukay ng mga butas para hulihin siya, kaya nagsimula silang magreklamo na si Tokiyuki ay parang spoiled brat. Pinaliwanag ni Suwa na sa totoo lang, si Tokiyuki ay isang seryosong tao sa kalooban, ngunit pinalaki siya upang maging isang puppet ruler, kaya't hindi siya nagkaroon ng tunay na dahilan para magpursigi sa pagpapabuti ng sarili. Ang kasalanan ng kanyang kasalukuyang asal ay bahagyang nasa balikat ni Suwa dahil ngayon lang niya napagtanto na wala pa siyang ginagawa upang ipakita kay Tokiyuki na may kapangyarihan siya upang tulungan siyang bawiin ang Kamakura. Sa araw na ito, tumakbo si Tokiyuki patungo sa kagubatan dahil iniisip niyang walang mag-aasahan na aalis siya sa gitna ng ulan. Ngunit mali siya dahil biglang lumitaw si Suwa sa likuran niya. Alam na ni Tokiyuki kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ni Suwa, kaya sinabi na niya agad na hindi niya nakikitang dahilan kung bakit niya dapat pag-aralan ang mga estratehiya sa digmaan kung ang gagawin lang naman niya sa labanan ay tumakbo. Kahit pa pinapatay na ang hukbo ni Suwa, ipinangako ni Suwa kay Tokiyuki na hindi siya matatalo dahil siya ay isang tunay na Diyos. At upang patunayan ito, sinabi ni Suwa na papatigilin niya ang ulan. Hindi pa rin naniniwala si Tokiyuki sa sinasabi ni Suwa, pero nang pinatunog ni Suwa ang kanyang kampana, biglang tumigil ang lahat ng patak ng ulan sa ere at nagsama-sama sa paligid ni Suwa bago tuluyang nawala. Pagkatapos noon, tinawag ni Suwa ang kanyang mga sundalo gamit ang isang Spartan energy, ipinapakita kay Tokiyuki na may hukbo siyang 10,000 malalakas na sundalo na handang magtipon anumang oras. Kung makakamit ni Tokiyuki ang mga katangian ng isang bayani, ito'y magiging isang alyansa sa pagitan ng isang bayani at isang Diyos, at tiyak na mas marami pang sundalo ang sasama sa kanilang layunin. Matapos ipakita ang kanyang kapangyarihan, tinanong ni Suwa si Tokiyuki kung ano ang balak niyang gawin ngayon.
Sa wakas, may pag-aatubiling sumang-ayon si Tokiyuki na bumalik sa kanyang mesa at magsimulang mag-aral. Nagdesisyon siyang magtiwala kay Suwa dahil naniniwala na siya ngayon na maaari siyang maging bayani sa tulong nito. Ngunit agad din pagkatapos sabihin ito ni Tokiyuki, sinabi ni Suwa sa lahat na pwede na silang umuwi. Hindi makapaniwala si Tokiyuki sa kanyang nakikita at tinanong si Suwa kung saan napunta ang lahat ng Spartan energy na iyon, pero sinabi lang ni Suwa na hindi naman pwedeng laging ganoon ka-energetic ang kanyang mga tao. Binago ni Suwa ang usapan at sinabi kay Tokiyuki na oras na para mag-aral, gusto man niya o hindi. Ngunit habang dinadala niya si Tokiyuki, aksidente siyang nahulog sa isa sa kanyang sariling mga patibong. Ilang sandali pa, nagsimula ng masanay si Tokiyuki sa buhay sa loob ng teritoryo ni Suwa, kaya sinabi ni Suwa na oras na para magkaroon si Tokiyuki ng mga retainer. Ang isang retainer ay isang vassal na bumubuo ng isang master-servant relationship sa kanyang lord at handang isakripisyo ang kanyang buhay sa pakikipaglaban para sa kanya. Ang isang pinuno ay wala kung wala ang kanyang mga retainer. Ngunit dahil sa trahedya, nawala lahat ng pamilya at retainers ni Tokiyuki, kaya kailangan niyang magsimula mula sa wala. Ipapakilala muli ni Suwa ang mga kandidato. Una ay si Kojiro, ang pinakamagaling na swordsman sa henerasyon ni Tokiyuki, na perpekto para sa pagiging military commander ng hukbo ni Tokiyuki. Susunod ay si Iyako, na may di mapapantayang lakas at talent sa sining, at kahit nasa labanan, nananatili siyang masigla. Sa huli, narito si Shizuko, na maasikaso at mahusay sa iba't ibang lihim na sining, kaya bilang isang tagapaglingkod, magaling siya sa pag-aalaga ng mga pangkalahatang gawain sa bahay. Lahat sila ay kasing edad lang ni Tokiyuki, pero tiniyak ni Suwa na sila ay mga taong maaasahan niya. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Tokiyuki na kilalanin sila at ipakita na kaya niyang gamitin ng mahusay ang kanilang mga kakayahan. Kung magkasama silang apat, sa kalaunan ay magkakaroon ng matibay na relasyon si Tokiyuki sa kanila, at mula doon, maaari na siyang mag-recruit ng mas maraming mahuhusay na individual. Habang tinutuloy nila ang kanilang paglalakbay, sinabi ni Suwa na ito ang simula ng isang bayani sa kanyang paglalakbay. Ngunit wala sa kanila ang interesado sa kanyang reference. Pagkatapos magsalita ni Suwa, tinanong ni Kojiro si Tokiyuki kung kailangan ba niya ng tulong dahil handa silang tumulong sa anumang paraan. Masaya si Tokiyuki na marinig na gusto nilang tumulong, pero hindi talaga niya alam kung ano ang ipapagawa sa kanila, kaya sa huli, nagtanong siya kung pwede ba silang maglaro ng tag. Agad namang tumanggi si Kojiro, lahat sila ay nakakita na kung paano tumakbo si Tokiyuki, kaya ang laro ng tag ay magiging puro pahirap lang para sa kanila. Pero dahil gusto ni Tokiyuki na magsaya, nagmungkahi si Kojiro na pasukin nila ang mga bahay ng mga samurai na nagtaksil kay Tokiyuki at iwanan ang kanilang dumi sa pintuan. Sabi naman ni Iyako na gusto lang niyang mag-push-ups, at si Shizuko ay nais maglagay ng marbles sa mga lungga ng langgam. Lahat sila ay may kanya-kanyang kakaibang ideya ng kasiyahan, kaya hindi alam ni Tokiyuki kung ano ang gagawin hanggang sa imungkahi ni Iyako na maghunting sila bilang grupo. Masaya ito'y itinuturing na pagsasanay, at hindi ito nangangailangan ng pagdumi sa bahay ng iba, kaya pumayag si Tokiyuki. Bago sila umalis, nagtanong si Tokiyuki kung pinapayagan ba si Shizuko na maghunting, dahil bahagi siya ng shrine. Sa kabutihang palad, sinabi ni Shizuko na walang problema dahil ang Diyos ng kanilang shrine ay patron ng hunting, kaya hindi tulad ng ibang shrine, madalas silang mangaso at kumain ng karne. Habang nag-iihaw ng karne, isang attendant ang nagpunta kay Suwa upang ipaalam na si Tokiyuki at ang iba pa ay pumunta sa isang hunting trip, pero alam na iyon ni Suwa dahil nakita na niya ito sa isang bisyon, pati na rin ang problemang kanilang kakaharapin sa kagubatan. Pero naniniwala si Suwa na ito'y makakatulong sa kanilang character development, kaya hindi siya makikialam. Samantala, sa kagubatan, nagtutulungan ng grupo sa pangangaso, pinapatakbo ni Shizuko ang kuneho at si Tokiyuki ang nakatoka na barilin ito. Ngunit palpak si Tokiyuki sa pag-aim, kaya hindi niya natama ng kuneho. Sabi ni Kojiro, impressively malapit ang tama, considering na si Tokiyuki ang bumaril, kaya binigyan siya ng mas magandang anggulo para makaputok ulit. Pinutol ni Kojiro ang mga sanga ng puno ng walang kahirap-hirap, at nang magkaroon na ng malinaw na linya ng sight, sinabi niya kay Tokiyuki na subukan ulit. Ngunit bago pa makapagputok si Tokiyuki, biglang hinagis ni Iyako ang isang bato sa kuneho, at nagulat si Tokiyuki sa lakas ni Iyako. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Kojiro na gawing pulang mantsa ni Iyako ang isang kuneho sa lupa. Sa pagkakataong ito,
Sumablay si Iyako kaya nakaligtas ang kuneho, ngunit hindi nagtagal ang buhay nito dahil nabangga ito ng isang malaking baboy ramo. Hindi pa nakakita si Kojiro ng ganito kalaking hayop, kaya't pinaalalahanan sila ni Shizuko tungkol sa isang alingawngaw na may isang laman lupang baboy ramo na kumakain ng laman sa kagubatan na iyon. Ito ang problema na nakita ni Suwa sa kanilang pagpunta, pero naniniwala siyang mahalaga na matutunan nilang harapin ang mga mabangis na hayop dahil mas malala pa si Takauji kaysa sa anumang makakaharap nila sa kagubatan. Nang makita ng Demon Boar ang grupo, agad itong sumugod kay Tokiyuki, kaya't hinatak siya ni Iyako palayo sa panganib habang nagpapakawala si Kojiro ng isang palaso, ngunit sobrang kapal ng balat ng Demon Boar para batasin ng kanyang mga palaso. Kaya't sinabi niya sa lahat na umatras papunta sa mataas na lugar. Iniisip ni Kojiro na hindi nila kayang talunin ang Demon Boar na iyon ng sila lang dalawa, kaya iminungkahi niyang bumalik sila sa shrine. Pero biglang sinabi ni Shizuko na naniniwala siyang kaya nilang talunin ang halimaw na iyon, conveniently mula sa kaligtasan ng isang puno. Iminungkahi niyang iwan nila si Tokiyuki upang iliga ang Demon Boar habang hinahantong ito patungo sa isang puno kung saan naghihintay sina Kojiro at Iyako upang tapusin ito. Sang-ayon lahat sa plano, maliban kay Tokiyuki, na ginagamit bilang pain. Wala na siyang oras para magprotesta dahil muli na namang bumalik ang Demon Boar at muling hinabol si Tokiyuki. Hindi makapaniwala si Tokiyuki na aktibong ilalagay siya ng kanyang mga retainer sa panganib, pero mahirap magreklamo sa pagiging epektibo ng plano dahil mahusay na iniiwasan ni Tokiyuki ang halimaw habang dinadala niya ito sa itinakdang lugar. Sina Kojiro at Iyako ay naghahanda na ng kanilang atake, na kinabibilangan ng pagdurog sa isang piraso ng obsidian sa gilid ng bangin. Nang handa na ang lahat, tinanong ni Tokiyuki kung ano ang dapat niyang gawin sa halimaw. Nagpapakawala ng isang palaso si Kojiro upang patamaan ang halimaw sa mukha at para sugurin ito patungo sa kanila. Habang papalapit na ang halimaw, tumalon sila sa gilid at inakit itong sumugod sa puno at lumipad mula sa bangin, diretso sa obsidian spike. Sa wakas, natalo na ang Demon Boar, at mas madali pa itong naganap kaysa sa inaasahan ni Tokiyuki. Nang mapagtanto nilang hindi epektibo ang pana, nagtrabaho sila ng magkakasama, gamit ang kani-kanilang mga lakas upang pabagsakin ang halimaw. Pero kahit na ito ang unang umatake, si Shizuko ay nakaramdam pa rin ng awa para rito, dahil malamang isa itong hayop mula pa noong sinaunang panahon. Kung mayroon lang itong mga kasamang katulad niya, marahil ay hindi ito naging masama. Matapos ang matagumpay na pangangaso, nagtungo ang grupo sa isang hot spring upang magpahinga. Nagmungkahi si Kojiro na dito na sila magtipon para sa kanilang mga strategy meetings mula ngayon. Nag-usap-usap sila tungkol sa pangalan ng kanilang grupo, at nagsimulang maglabas ng mga kakatuwang pangalan tulad ng Sweet Tooth Travelers, na agad namang tinanggihan ni Tokiyuki. Kahit na hindi magaling sa pagpapangalan ng grupo, natutuwa si Tokiyuki na may mga kasama siyang tulad nila. Tinutulungan nila siyang maging masaya at nararamdaman niyang tinatrato siya bilang isang kaibigan, habang sabay na iginagalang siya bilang kanilang pinuno. Sa wakas, nakaisip si Iyako ng pangalan na hindi nakakasuka, kaya't mula ngayon, tatawagin na silang The Elusive Warriors. Pagkatapos ng kanilang paliligo, bumalik sila sa halimaw upang lutuin ito para sa hapunan. Pero pagdating nila, natuklasan nilang naubos na ito ni Suwa. Galit na galit si Kojiro at pinagalitan si Suwa dahil kinain nito ang buong nahuli nilang hayop. Sinubukan ni Suwa na magdahilan, sinasabing ang halimaw ay bumigay na sa kasamaan, kaya't nilinis niya ito gamit ang kanyang Divine Stomach. Ngunit hindi naman sila naniniwala sa kanyang palusot. Samantala, may isa pang tao na may kakayahang makakita ng mga bisyo ng hinaharap, at alam niya na may binabalak si Suwa. Hindi niya hahayaan na makatakas si Suwa sa kanyang plano. Kasabay nito, si Takauji ay kasalukuyang naghahanda na makipagkita kay Emperor Go-Daigo. Labis na nasiyahan ang emperador sa kanya dahil sa lubos niyang pagkawasak sa Kamakura, kaya't inalok siya ng anumang posisyon na gusto niya sa Imperial Court. Nagpasalamat si Takauji sa alok, pero sinabi niya na siya ay isang mandirigma sa puso, kaya't ang kapangyarihang politikal ay hindi para sa kanya. Gayunpaman, ang mga retainers sa likod niya ay sabik na makakuha ng mga posisyon sa Imperial Court, at makikita mo na agad sa kanilang mga mukha na tiyak na hindi nila aabusuhin ang kanilang kapangyarihan. Lahat sa palasyo ng emperador ay mataas ang tingin kay Takauji, dahil siya ang nag-iisang dahilan kung bakit nasa kapangyarihan ngayon ang emperador. Sa kanilang pananaw, siya ay isang bayani na ipinadala ng mga Diyos. Habang tinutulungan ni Morono, ang pinakakatiwalaang retainer ni Takauji,
ang kanyang Panginoon na magpalit ng damit, may bumabagabag sa kanyang isip. Nagsilbi na siya kay Takauji mula pa noong sila'y mga bata, kaya't nang magdesisyon si Takauji na lumipat sa panig ng emperador, sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil napapansin niyang unti-unti nang nagiging kakaiba ang ngiti ni Takauji, parang hindi na ito makatao. Ngumiti si Takauji at sinabi kay Morono na itigil na ang pagsasabi ng mga kalokohan dahil kailangan niya ang tulong nito upang makuha ang suporta ng mga tao para sa emperador. Pero malinaw na may mali kay Takauji, at alam ito ni Morono, ngunit wala siyang magawa para pigilan ito. Habang nasa isang hunting trip, isa sa mga retainers ni Takauji ay nagpaputok ng pana at tinamaan ng isang baboy ramo. Habang iniinspeksyon ito ni Takauji, nagpasalamat ang retainer sa rekomendasyon ni Takauji na nagbigay daan para may talaga siya bilang isang gobernador. Sinabi ni Takauji na karapat-dapat na gantimpala iyon dahil ang retainer na iyon ang unang nagtaksil sa pamilya Hojo at sumali sa panig ni Takauji. Ngunit sa loob ng teritoryo ng retainer ay naruroon si Suwa, na isa sa mga pinakatapat na taga-suporta ng pamilya Hojo. Alam ni Takauji na malamang ay may tinatago si Suwa na mga nakaligtas mula sa pamilya Hojo sa kanyang teritoryo, kaya gusto niyang ipahanap at ipapatay ang mga ito kay Seidumyun. Sinabi ni Seidumyun na handa siya sa tungkuling ito dahil ang kanyang mga mata ay ang pinakamahusay sa buong lupain, kaya tiyak niyang mahahanap ang sinumang Hojo survivor. Samantala, si Tokiyuki ay sa wakas ay nagsasanay na gumamit ng espada, pero hindi pa rin siya magaling dito. Hindi makapaniwala ang iba na hindi man lang niya magawang putulin ang isang bundle ng dayami. Pinaliwanag ni Suwa na ang mga kalamnan ni Tokiyuki ay sanay na sa pagtakas kaya kahit na siya ay nasa opensa, likas pa rin siyang umiiwas. Sinabi ni Kojire kay Tokiyuki na kailangan niyang ilagay ang kanyang buong lakas sa kanyang pagsasanay, pero sabi ni Suwa, masamang ideya iyon. Kapag nag-training ng husto si Tokiyuki, maaaring magbago ang kanyang running away muscles at maging attack muscles, na magre-resulta sa pagiging isang Medicore swordsman na may Medicore evasion skills. Kaya nagdesisyon silang itigil muna ang pagsasanay sa espada at subukan ang kakayahan ni Tokiyuki sa pag-arkila. Nakakagulat na mahusay siya sa pag-arkila, ibinunyag ni Tokiyuki na madalas panoorin ng kanyang ama ang pagsasanay sa pag-arkila, kaya't seryoso niyang kinuha ito at naging magaling siya rito. Dahil sa ipinapakitang potensyal ni Tokiyuki sa archery, nagdesisyon si Suwa na ituon ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan sa archery. Pagkatapos ng lahat, mawawalan ng morale ang mga sundalo kung ang kanilang komandante ay puro takbo lang, kaya kailangan ni Tokiyuki na matutunan kung paano umatake habang tumatakas. Ngunit hindi magiging madali ang paghahanap ng isang tagapagturo na makakapagturo sa kanya ng ganitong kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Biglang may dumating upang ipaalam kay Suwa na si Seidumyun ay naroroon para sa isang biglaang pagbisita. Hindi pa naririnig ni Tokiyuki ang tungkol kay Seidumyun dati, kaya inisip nilang baka hindi ito kilalang tao. Pero para maging ligtas, inutusan ni Suwa si Tokiyuki at ang iba na magtago muna sa kamalig. Pumunta si Suwa sa harap ng gate upang salubungin si Seidumyun, at hindi na nag-aksaya ng oras si Seidumyun sa pag-inform kay Suwa na siya ay itinalagang gobernador ng Shano, na nangangahulugang siya na ngayon ang boss ni Suwa. Isang miyembro ng pamilya Suwa ang nahirapang paniwalaan ito dahil hindi pa katagalan ay naglilingkod si Seidumyun sa kanila. Ngunit nagbago ang mga bagay-bagay, at nang bumagsak ang shogunate, gumawa si Seidumyun ng matalinong desisyon na lumipat sa panig ng Emperor Go-Daigo, at ito ang nagbigay sa kanya ng pabor. Samantala, suportado ng pamilya Suwa ang pamilya Hojo, kaya't ngayon na si Emperor Go-Daigo na ang namumuno, wala silang karapatang magreklamo sa anumang kahaharapin nilang mga konsekwensya. Pero iyon ay isyu para sa ibang araw pa. Sa ngayon, narito si Seidumyun upang sabihin kay Suwa na kung mayroon siyang mga miyembro ng pamilya Hojo na nakatago sa loob ng kanyang teritoryo, mas mabuti pang ibigay na niya ang mga ito sa kanya. Mariing itinanggi ni Suwa na nagtatago siya ng sinuman, at sinabi pa niyang hindi siya nakakita ng anumang miyembro ng pamilya Hojo. Hindi naniniwala si Seidumyun, kaya't ginamit niya ang kanyang superhuman vision upang makita ang bawat kaina-hinalang tao sa paligid. Nakita niya ang dalawang sundalo sa malayo na nagmamasid mula sa likod ng puno, nakita niya ang isang lalaki na mahigpit na hawak ang isang kutsilyo sa kanyang jacket, at nakita niya ang isang grupo ng mga bata na nagtatago sa isang cabin. Hindi niya alam kung sino sa kanila ang Hojo survivor, pero lahat sila ay mukhang kaina-hinala para sa kanya. Kaya sooner or later, malalaman niya kung sino ito at mahuhuli niya ang mga ito.
Iyon lang ang gusto niyang sabihin. Bago umalis si Saedamyon, siniguro niyang mag-abuso ng kapangyarihan kahit isang beses. Kaya't nagpaputok siya ng pana at tinamaan ang isa sa mga shrine maidens, ginupit ang kanyang tainga ng walang dahilan kundi para lamang sa kasiyahan. Kinagabihan, ipinaalam ni Shizuko sa lahat na okay naman ang shrine maiden na tinamaan, at malamang ay gagaling na rin agad ang kanyang tainga. Kilala si Saedamyon bilang isang expert archer, at dahil sa kanyang superhuman vision at observational skills, malaki ang kalamangan niya kumpara sa ibang mga archer. Mukhang nakakuha sila ng isang napaka-troublesome na tao bilang kanilang gobernador. Si Kojiro ay partikular na hindi gusto si Saedamyon dahil sa maruming ginawa nito, pagpuntirya sa isang simpleng shrine maiden. Tinanong niya si Tokiyuki kung ano ang tingin niya sa sitwasyon, at habang sumasang-ayon si Tokiyuki na si Saedamyon ay isang bug-eyed creep, kailangan niyang aminin na maganda ang pagkakagawa ng archery ni Saedamyon. Naintindihan ni Suwa na kinikilala ni Tokiyuki ang talento ng isang tao sa kabila ng kanilang karakter, at ang ganitong ugali ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa kanya kapag naging general na siya. Ngunit higit pa roon, natagpuan ni Suwa ang perpektong instructor para kay Tokiyuki. Sinabi niya kay Tokiyuki na kailangan niyang makipaglaro ng taguan kay Saedamyon upang mapalawak ang kanyang pagsasanay. Si Saedamyon ay may dalawang layunin ngayon, hanapin si Tokiyuki at pahinain ang impluwensya ng pamilya Suwa. Samantala, si Tokiyuki ay may dalawang layunin din, manatiling nakatago mula kay Saedamyon, maging sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang presensya o pagkakakilanlan, habang sinisipsip ang kaalaman tungkol sa archery technique ni Saedamyon. Alam nilang aabusuhin ni Saedamyon ang kanyang bagong kapangyarihan bilang gobernador sa bawat pagkakataon, kaya magkakaroon ng maraming oportunidad para matuto si Tokiyuki mula sa kanya. Nakakakita si Tokiyuki ng excitement sa ideyang ito, kaya't isang plano ang inihanda upang maakit si Saedamyon pabalik sa shrine. Hindi nagtagal, nang malaman ni Saedamyon na may dog shooting competition na ginaganap sa Suwa Shrine, nagplano siyang guluhin ang okasyon sa isang pagtatangka na makahanap ng Hojo survivor. Sa araw ng kompetisyon, lahat ay nagsasaya, maliban kay Kojiro na hindi man lang nakapana ng isang aso. Sumunod na si Tokiyuki, kaya't pinapaalalahanan ni Shizuko si Suwa na huwag gamitin ang tunay na pangalan ni Tokiyuki dahil maaaring malaman ni Saedamyon kung sino siya. Sa halip, sinabi ni Suwa na gamitin ang alias ni Tokiyuki, kaya't nag-blush si Shizuko at tinanong kung pwede na ba niyang tawagin si Tokiyuki na Big Brother mula ngayon. Naging awkward ang katahimikan pagkatapos noon kaya't tumakbo palayo si Shizuko at walang ideya si Tokiyuki kung ano ang nangyari. Ngunit wala na siyang oras para isipin ito dahil dumating si Kojiro at sinabing naroon na si Saedamyon, biglang sumulpot at gustong sumali sa kompetisyon. Walang karapatan si Suwa na tumanggi sa kagustuhan ni Saedamyon dahil siya ang gobernador, kaya pinayagan siyang lumahok. Ipinaliwanag sa kanya ang mga patakaran ng laro, bawat kalahok ay pinapayagan lamang magkaroon ng 5 non-lethal na palaso, at ang scoring ay batay sa lugar na tinamaan ng palaso at sa posture ng pagpapakawalan ng palaso. Sinimulan ni Saedamyon ang kanyang round, at pinalabas ang mga aso. Nagpaputok si Saedamyon ng kanyang mga palaso ng may perpektong katumpakan, at si Tokiyuki ay labis na humanga sa flawless technique at aim ni Saedamyon. Samantala, nasa gilid si Suwa at natatakot, hindi dahil kay Saedamyon, kundi dahil nakita niya sa hinaharap na ang pagbaril sa mga aso ay ituturing na animal abuse sa 2000s. Natataranta siya sa pag-iisip na baka makansele siya dahil sa paghawak ng kompetisyon kahit na non-lethal ang mga palaso. Matapos ang round ni Saedamyon, tinanong niya ang arbiter kung ano ang kanyang kasalukuyang posisyon. Tulad ng inaasahan, in-inform siya na siya ngayon ang nasa unang lugar. Pinagtawanan ni Saedamyon ang mga tao sa teritoryo ni Suwa dahil tinalo sila ng isang surprise contestant, pero sinabi ng mga tao na marami pang malalakas na archer doon na kayang talunin siya. Hindi kumbinsido si Saedamyon, kaya gusto niyang makipagpustahan kay Suwa. Magkakaroon siya ng one-on-one match laban sa sinumang archer mula sa teritoryo ni Suwa, at kung manalo siya, papayagan siyang maghalughog sa mga bahay ng sinumang ituturing niyang kaina-hinala, at walang magiging repercussion, anuman ang krimeng kanyang gawin. Sa proseso, nagngingit-ngit si Kojiro sa galit sa panukala ni Saedamyon ng ganitong hindi patas na pastahan, ngunit ipinaliwanag ni Suwa na hindi nila maaaring labanan si Saedamyon ng basta-basta dahil siya ay itinalaga ng emperador bilang gobernador. Gayunpaman, kung gagawin ni Saedamyon ang kanyang intensyon na malinaw sa pamamagitan ng pastahan, mas magiging madali para kay Suwa. Tinanggap ni Suwa ang pastahan ni Saedamyon, ngunit sa ilalim ng mga kondisyong itinatag ni Saedamyon, kung mananalo ang panig ni Suwa,
hindi na papayag ang maghanap si Saedamyon sa kanilang teritoryo, at mawawalan siya ng anumang kapangyarihan doon. Natawa si Saedamyon sa sarili dahil sa tingin niya, sobrang tanga ni Suwa na tanggapin ang pastahan dahil walang paraan na matatalo siya ng sino man sa lugar na iyon. At pagkatapos niyang manalo, kung matagpuan niya ang Hojo Survivor, magkakaroon siya ng magandang dahilan para ituring si Suwa bilang isang kriminal at ipabitay siya. Mula doon, magagawa na niya ang anumang gusto niya sa teritoryo ni Suwa. Dahil pumayag na sila sa pastahan, tinanong ni Saedamyon kung sinong malakas na mandirigma ang kanyang haharapin. Sinabi ni Suwa na hindi nila kailangan ng malakas na mandirigma para talunin si Saedamyon, kaya't ipapadala na lang nila ang isang bata. Parehong nagulat sina Saedamyon at Tokiyuki sa pagpili ni Suwa, ngunit ipinakilala ni Suwa si Tokiyuki bilang Chimaro, at sinabi na siya ang pinakamahina sa kanilang lahat, kaya't magiging patas ito kay Saedamyon. Galit na si Saedamyon sa puntong ito, ngunit itinuloy pa rin ni Suwa ang paghamon, sinasabing magiging boring kung sa normal na paraan gagawin ang labanan. Kaya iminungkahi niya na payagan ng mga kalahok na magbarilan din sa isa't isa. Siyempre, malaya si Saedamyon na tumanggi, pero kung gagawin niya iyon, siya ay tatawaging duwag. Sinubukan ng iba na pigilan si Suwa sa pangungulit kay Saedamyon, dahil alam nilang ang kakayahan ni Tokiyuki sa labanan ay hindi sapat upang suportahan ang mga pahayag ni Suwa. Hindi nila maintindihan kung bakit pinilit ni Suwa na ipalaban si Tokiyuki kay Saedamyon. Ipinaliwanag ni Suwa na ito ay isang mahusay na pagkakataon upang mapabilis ang training arc ni Tokiyuki. Ang pakikipaglaban sa isang master ay isang perpektong pagkakataon upang matuto, at nakita na ni Suwa sa isang bisyon na kung sasabak si Tokiyuki sa labanan, isang maliwanag na hinaharap na puno ng paglago ang naghihintay sa kanya. Higit sa lahat, pagkatapos ng labanan, tiyak na matututo si Tokiyuki ng isang cool na bagong kasanayan. Kahit hindi pa rin kumbinsido si Tokiyuki, binalangkas ni Suwa ang mga pagpipilian niya, bilang isang general ng Hojo, maaari niyang piliin ang mapanganib na opsyon at lumago bilang isang mandirigma, o maaari siyang tumakbo at iwasan ang kanyang mga problema. Nang inilagay ito ni Suwa sa ganitong paraan, isa lang ang malinaw na sagot na maaaring ibigay ni Tokiyuki. Napagdesisyonan na niya na papatayin niya si Takauji sa hinaharap, at kung gusto niyang magtagumpay doon, hindi siya maaaring tumakbo mula sa ganitong hamon. Pamwesto na si Tokiyuki sa kanyang lugar habang hinihintay ang hudyat ng pagsisimula ng laban. Nang magsimula na ang kompetisyon, may opsyon si Saedamyon na barilin na lang ang mga aso para sa isang ligtas na panalo, pero naramdaman niyang insulto na hinamon siya ng isang bata, kaya't nagdesisyon siyang barilin si Tokiyuki. Ngunit habang itinaas ni Saedamyon ang kanyang pana upang mag-aim, nauna nang nagpaputok si Tokiyuki ng palaso patungo sa kanya. Bagaman nagawa ni Saedamyon na iwasan ito, labis siyang nagalit. Ito ay bahagi ng plano na pinag-usapan ni Tokiyuki at Suwa ng mas maaga, hindi kailangan ng unang palaso na tumama kay Saedamyon, ang mahalaga lang ay magalit siya ng husto upang ituon ang buong atensyon kay Tokiyuki. Kapag nakuha na ang atensyon ni Saedamyon, magfo-focus na siya sa pagtatangkang tamaan si Tokiyuki ng kanyang mga palaso, kaya't ang kailangan lang gawin ni Tokiyuki ay umiwas. Si Saedamyon ay hindi nagpapakawala ng mga palaso ng sunod-sunod, kaya't may ilang sandali si Tokiyuki para makakuha ng ilang puntos. Upang makatulong dito, ipinabatid ni Suwa kay Tokiyuki ang tungkol sa Red Dog, na sinanay upang maging madaling target. Sa unang subok ni Tokiyuki, sumablay siya, ngunit sa pangalawang subok, tinamaan niya ang aso at nakakuha ng isang puntos. Mula rito, kailangan lang ni Tokiyuki na tiyaking hindi makakapuntos si Saedamyon. Nang maubos na ni Saedamyon ang karamihan ng kanyang mga palaso, bumaba na siya sa kanyang huling palaso. Sa puntong ito, malamang na magsisimula na siyang tumarget ng mga aso muli upang matiyak na hindi siya matatalo. Habang nag-aayos siya ng aim, ito ang sandali kung saan dapat umatake si Tokiyuki. Gayunpaman, sa halip na sumunod sa inaasahan ni Suwa, tinalikuran ni Saedamyon ang plano at patuloy na tinarget si Tokiyuki mula sa blind spot. Sa sandaling nakita niya ang butas sa depensa ni Tokiyuki, pinakawalan niya ang kanyang huling palaso at tinamaan si Tokiyuki sa ulo, nakakuha ng 5 puntos si Saedamyon, na naglagay sa kanya sa malaking kalamangan. Tiwala si Saedamyon na mananalo siya basta't mapipigilan niyang makapuntos si Tokiyuki mula ngayon. Kinuha ni Tokiyuki ang sandaling iyon upang suriin ang sugat sa kanyang ulo, at napagtanto niya na kung totoong palaso iyon, malamang patay na siya. Ang odds ng kompetisyon ay hindi pabor sa kanya sa puntong ito, ngunit sa halip na takutin siya at sumuko, ang ideya na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang balanse ay lalo pang nagpasigla sa kanya.
Sinubukan ni Tokiyuki na mag-aim para sa isang aso upang makakuha ng mas maraming puntos, ngunit patuloy na ginagamit ni Seidamyon ang kanyang kabayo upang guluhin ang balanse ni Tokiyuki at hadlangan siyang mag-aim. Nagsisimula ng maniwala ang mga tao na wala ng paraan para manalo si Tokiyuki, ngunit biglang nagsimulang magningning ang mga mata ni Suwa habang sinisigaw niya na kailangan ni Tokiyuki na pagsamahin ang kanyang kakayahan sa pag-iwas at pagbaril kung nais niyang talunin si Seidamyon. Bagamat tila isang simpleng pahayag lamang ito, nagbigay ito ng malaking epekto kay Tokiyuki dahil bigla na lang naging malinaw sa kanya ang lahat. Kapag umiiwas siya, nababantayan niya ang lahat ng nasa paligid niya, kaya alam niyang kung mag-aim siya sa isang aso ngayon, walang duda na sasalubungin siya ni Seidamyon mula sa kanyang blind spot. Imposibleng tamaan ng isang maliit na gumagalaw na target habang sabay na umiiwas kay Seidamyon, ngunit may isang target na malaki na sapat para sa kanya upang tamaan. Sa isang iglap, kinuha ni Tokiyuki ang kanyang palaso at nagsimulang mag-aim sa isang aso upang painin si Seidamyon na lumapit sa kanya. Kapag nasa loob na ng range si Seidamyon, binalingan ni Tokiyuki ang kanyang target at tinutok ito kay Seidamyon. Ngunit mahirap para kay Tokiyuki na maayos ang linya ng tama habang nasa posisyon siya sa kabayo. Sigurado si Seidamyon na hindi kayang paikutin ni Tokiyuki ang kanyang katawan ng sapat para makapagbigay ng mahusay na tira habang nakasakay sa kabayo. Ngunit may simpleng solusyon si Tokiyuki, bumaba siya sa kabayo at pinakawalan ang palaso patungo sa leeg ni Seidamyon, tinamaan siya at pinabagsak mula sa kabayo, na nagbigay kay Tokiyuki ng 2 puntos. Pinaliwanag ni Suwa na ang isang backward shot na iyon ay posible lamang dahil sa matinding balanse at marksmanship ni Tokiyuki. Talagang humanga ang iba kay Tokiyuki, at opisyal nang napagdesisyonan na ang espesyal na galaw ni Tokiyuki ay ang pag-deliver ng mga backshots. Natawa si Suwa dahil nakita niya sa hinaharap na ang backshots ay magkakaroon ng ibang kahulugan sa mga susunod na panahon. Ngayon, natitira na lang kay Tokiyuki ang isang palaso, at si Seidamyon ay nahulog na mula sa kanyang kabayo, kaya't madali siyang target ngayon. Gayunpaman, dahil ang score ay 3-5 pa rin, maaari pa ring manalo si Seidamyon kung mapipigilan niyang tamaan ni Tokiyuki ang isang vital point gamit ang kanyang natitirang palaso. Pinoprotektahan ni Seidamyon ang kanyang ulo at lalamunan bilang paghahanda para sa susunod na tira ni Tokiyuki. Pero sa halip na agad na iputok ang kanyang palaso, tumalon si Tokiyuki sa likuran ni Seidamyon at nag-deliver ng isang signature backshot. Ang teknik na ito ay kilala bilang Parthian shot, na ipinakilala ng mga Parthian na gumamit ng teknik na ito upang talunin ang Roma habang nakasakay sa kabayo. Ngunit tatawagin natin ang bersyon ni Tokiyuki bilang backshot. Ang huling tirang iyon ay nagbigay kay Tokiyuki ng 3 puntos, kaya ngayon ay may 6 na puntos na siya at natalo si Seidamyon laban sa lahat ng inaasahan. Ngayon na nanalo na si Tokiyuki, pinaalala ni Suwa kay Seidamyon ang pastahan na kanilang napagkasundoan, mula ngayon, hindi na siya maaaring makialam sa mga gawain ng Suwa Shrine. Tumanggi si Seidamyon na tanggapin ang kanyang pagkatalo at sinabing ang laro ay isa lamang aliwan, at pinanagan ni Suwa ang pamilya Hojo noong panahon ng pag-atake, kaya't maaari niyang kunin ang lupain ni Suwa kung gusto niya. Gayunpaman, iginagalang pa rin niya ang pastahan at umalis sa Suwa Shrine. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ipinalaban ni Suwa ang isang random na bata para sa ganoong kaalagang pastahan. Walang paraan para matiyak ni Suwa na mananalo ang bata, at habang iniisip niya ito, napansin niyang mayroong aura ng pagka-nobility ang bata. Nagsimula siyang maghinala na maaaring miyembro ito ng pamilya Hojo. Ngunit agad niyang tinanggihan ang ideya dahil walang paraan na magiging baliw si Suwa para ipagsapalaran ang kaligtasan ng bata ng ganoon. Samantala, pagkatapos na mapanganib ang buhay ni Tokiyuki, kumilos si Suwa upang tiyakin ang kaligtasan ni Tokiyuki sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga tsismis tungkol sa kanya sa buong bansa. Sa ganitong paraan, mapipilitan ang mga sundalo na mag-imbestiga sa iba't ibang mga tsismis, at mawawala ang kanilang atensyon sa pagsasanay ni Tokiyuki, kaya't maaari siyang lumakas ng walang istorbo. Samantala, sa isang maliit na kubo sa kagubatan, isang lalaki ang nasa kanyang deathbed habang binabantayan siya ng kanyang anak. Sinabi ng lalaki sa kanyang anak na may espesyal siyang kasanayan, ngunit habang lalong bumubuti siya sa kanyang ginagawa, lalong naging kainahinala ang mga tao sa kanya, hanggang sa tuluyan siyang akusahan ng kanyang Panginoon ng pagnanakaw at pinalayas. Ngayon, sa kanyang huling mga sandali, nais niyang ipasa sa kanyang anak ang kanyang mga prinsipyo at mga turo. Bago siya namatay, may isa pang bagay na nais niyang ituro sa kanyang anak: maaaring iwan ka ng iyong mga kaibigan, maaaring tumalikod ang iyong mga kasama,
pero may isang bagay na lagi mong mapagkakatiwalaan, at iyon ay pera. Anak, gamitin mo ang iyong mga kasanayan upang kumita ng pera, sabi ng ama. Dinala ni Jima sa kanyang puso ang mga salita ng kanyang ama, kaya't nagsimula siyang gumamit ng maskara at naging isang magnanakaw. Kinabukasan, sa Suwa Shrine, si Tokiyuki ay nahihirapan sa pagganap ng pisikal na gawain sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa kung hindi naman ito bahagi ng kanyang pagsasanay. Ngunit ipinaliwanag ni Suwa na dahil nagkukunwari si Tokiyuki na isa sa mga trabahador ng shrine, magiging kainahinala kung hindi siya gagawa ng mga gawaing bahay, at hindi nila maaaring payagan na magkaroon ng kahit anong hinala kung sakaling bumalik ang mga kaaway. Ngunit ayon kay Kojiro, ang tanging kalaban na maaaring magpakita ay si Seidamyun, at duda siyang magpapakita pa ulit si Seidamyun dito matapos ang kahihiyan na naranasan niya kahapon. Ngunit nang tumingin sila sa gate, naroon nga si Seidamyun, nakatayo at may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang nangyari kahapon, naging petty si Seidamyun, kaya pumunta siya sa emperador at nakakuha ng isang imperial command. Labis siyang nasiyahan sa pagbabasa nito sa harap ng lahat. Sinasabi ng utos na itinuturing ng imperyo na si Suwa at ang kanyang mga tao ay mga traidor dahil sa kanilang pagsuporta sa pamilya Hojo, kaya bilang parusa, mapipilitan silang isuko ang bahagi ng kanilang lupain kay Seidamyun. Tawa ng tawa si Seidamyun habang sinasabi kay Suwa na mayroon lamang siyang 10 araw upang ipalikas ang lahat ng nakatira sa lupain na iyon. Ngunit huminto siya saglit upang titigan si Tokiyuki, dahil patuloy pa rin siyang may sama ng loob tungkol sa archery contest. Nang gabing iyon, nagtipon si Suwa kasama ang lahat ng kanyang retainers, at natural lamang na galit sila sa sitwasyon na idinulot ni Seidamyun. Matagal nilang pinagyaman ang lupain na ito sa loob ng maraming henerasyon, kaya't hindi sila handang isuko ito ng walang laban. Ngunit sinabi ni Suwa na hindi pa ito ang tamang panahon upang kumilos. Mayroon si Seidamyun ng isang imperial decree, at kung susuwayin nila ang utos ng imperyo, magiging mga kaaway sila ng korte, na magdudulot ng kanilang pagkawasak bago pa matapos ang pagsasanay ni Tokiyuki. Hiniling niya sa kanila na magpasensya at hintayin ang tamang oras, ngunit sa ngayon, wala silang magagawa. Tinapos ni Suwa ang pagpupulong at pinauwi ang lahat, ngunit hiniling niya kay Tokiyuki na magpaiwan dahil may nais siyang talakayin sa kanya. Nang mag-isa na sila, tinanong ni Tokiyuki si Suwa kung ano ang balak niyang gawin tungkol kay Seidamyun, dahil sa takbo ng mga bagay, marami sa mga tao ang mawawalan ng kanilang mga tahanan at sakahan. Natutuwa si Suwa na si Tokiyuki ay nag-aalala sa pagbibigay ng hustisya sa mga tao, ngunit ipinaliwanag niya na ang sense of justice ay hindi palaging sapat upang maisakatuparan ang mga bagay. Ibinunyag ni Suwa na iniisip niyang idagdag ang isang bagong miyembro sa The Elusive Warriors, partikular ang magnanakaw na si Jima. Nabigla si Tokiyuki na nais ni Suwa na idagdag ang isang magnanakaw sa grupo, ngunit ipinunto ni Suwa na ang isang magnanakaw ay gumagamit ng lahat ng uri ng taktika upang makuha ang kanyang target at makalabas ng isang lugar nang hindi napapansin. Ipinahayag ni Tokiyuki ang kanyang paghanga sa mga kasanayan na sinasabing taglay ni Jima, ngunit hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung bakit nais ni Suwa na kunin si Jima. Ipinaliwanag ni Suwa na may isang bagay siyang gustong ipagawa kay Jima. Nais niyang ipanakaw kay Jima ang Imperial Command mula sa tahanan ni Seidamyun. Para kay Tokiyuki, tila baliw ang ideya na ito, ngunit ayon sa impormante ni Suwa sa Kiyo, napakatagal ng proseso para makakuha ng isang Imperial Command, kaya kung magagawa nilang mawala ang command ni Seidamyun, mabibigyan sila ng kaunting oras. Iniisip ni Tokiyuki na masama ang magnakaw, at oo nga, ngunit ayon kay Suwa, ilegal lang ito kung mahuhuli ka. Matututuhan ni Tokiyuki na maging ang mga kriminal ay maaaring maging kapaki-pakinabang na retainers. Umalis si Tokiyuki ng gabing iyon, at habang papalayo siya, tinanong ng katulong ni Suwa kung talagang okay lang bang ipadala sina Tokiyuki at ang iba pa upang hanapin si Jima ng mag-isa. Naniniwala si Suwa na magiging maayos ito, dahil bagaman bata pa si Tokiyuki, may mga palatandaan na siya ay magiging isang mahusay na pinuno. Kinabukasan, dumating na sina Tokiyuki at ang iba pa sa nayon kung saan nagmula si Jima. Kaya't kinontak nila ang ilang mga tao sa paligid at sinabi sa kanila na hinahanap nila si Jima. Ang mga tao ay mabait at tila handang tumulong kay Tokiyuki at sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa sandaling marinig nila ang pangalan ni Jima, biglang tila naka-access nila ang Speed Force at tumakbo pabalik sa kanilang mga tahanan upang hindi makisangkot kay Jima. At naiintindihan naman nila dahil biglang lumitaw si Jima mula sa likod at tahimik na nilapitan sina Tokiyuki at ang iba pa. Pagkarinig pa lang ng pangalan niya,
si Tokiyuki ay natakot ng husto, kaya't sina Kojiro at Ayako ay agad na nagpunta upang tulungan siya. Ngunit si Jima ay mabilis na tumalon papunta sa isang puno, kasama si Tokiyuki na sumunod na rin doon. Sinabi ni Jima na narinig niyang hinahanap siya ng grupo, kaya gusto niyang malaman kung ano ang kailangan nila sa kanya. Agad namang nagsalita si Tokiyuki at sinabi na siya ay mula sa Suwa Shrine at nais niyang idagdag si Jima bilang isa sa kanyang mga retainers. Ngunit alam na ni Jima ang lahat tungkol kay Tokiyuki bilang isang Hojo family survivor, at alam niyang maaaring kumita siya ng malaking pera kung ibebenta niya si Tokiyuki kay Seidamyun. Ngunit bago pa man mag-react sina Kojiro at Ayako, sinabi ni Jima na kalma lang sila dahil maaari pa silang mag-usap. At habang hindi sila nakatingin, nakuha na ni Jima ang lahat ng kanilang mga pataka, kaya agad nang humanga si Tokiyuki sa kakayahan ni Jima. Ngunit ang pagkuha ng kooperasyon ni Jima ay hindi mura. Sinabi ni Jima na gusto niya ng 5 milyong yen bilang bayad para hindi niya ibenta si Tokiyuki kay Seidamyun, at isa pang 5 milyong yen para sa bawat misyon na ipapagawa sa kanya ni Tokiyuki. Nasyok si Tokiyuki na humihingi si Jima ng pera, at inisip ni Jima na ang shock ni Tokiyuki ay dahil ayaw niyang magbayad ng ganoong kalaki. Ngunit ang tunay na dahilan ay iniisip ni Tokiyuki na masyadong mababa ang reward na iyon para kay Jima. Sa totoo lang, handa si Tokiyuki na alukin si Jima ng isang buong probinsya o kahit ano pa kapag nabawi na nila ang Kamakura. Pagkatapos ng lahat, magiging isang kilalang vassal si Jima na gumawa ng malaking kontribusyon. Ngunit dahil ang hinihingi lang niya ay pera, iniisip ni Tokiyuki na napaka-humble ni Jima. Nalito si Jima at hindi alam kung ano ang iisipin, kaya't lumapit si Shizuko sa kanya at tiniyak na babayaran ng Suwa Shrine ang lahat ng pang-araw-araw na gastusin ni Jima. Ngunit tinanong din niya kung sigurado ba siyang pera lang ang gusto niya, dahil kung bibigyan siya ni Tokiyuki ng isang probinsya, maaari siyang kumita ng maraming beses sa halagang hinihingi niya at marami pang iba. Ipinunto rin ni Kojiro na ang pagtulong kay Tokiyuki ngayon ay magbibigay kay Jima ng lifetime support mula sa hinaharap na pinuno, kaya't hindi ba ito isang sugal na sulit na tanggapin. Tumakbo palayo si Jima upang tumigil na sila sa pagsasabi ng mga bagay sa kanyang tenga, at habang una niyang balak na kuhanin ang pera mula kay Tokiyuki, sinabi niyang handa siyang tumulong para sa ngayon. Ngunit may isang kondisyon siya, kung gusto ni Tokiyuki na nakawin niya ang Imperial Command ni Seidamyun, hindi siya handang ipagsapalaran ang kanyang buhay ng mag-isa para sa isang pinunong hindi pa niya lubos na pinagkakatiwalaan. Kaya't gagawin niya ito kung sasama si Tokiyuki sa kanya. Nang papalapit na sila sa compound ni Seidamyun, nakita nila ang bodega kung saan malamang itinatago ang Imperial Command. Nagulat si Jima na handang sumama si Tokiyuki, ngunit sinabi ni Tokiyuki na makatarungan lamang na sumama siya dahil siya naman ang humiling nito sa simula pa lang. Maganda naman iyon, ngunit pinaalalahanan ni Jima si Tokiyuki na kung hindi siya mag-iingat, maaaring matulad siya sa ibang mga magnanakaw na nahuli habang sinusubukang magnakaw mula kay Seidamyun. Ang shed ay may 3 kandado, at madali itong mabubuksan ni Jima, ngunit ang tunay na problema ay ang mga bantay sa harapan. Sa kabutihang palad, alam ni Jima eksakto kung paano makakalusot. Tumakbo siya sa bukid at ginamit ang isang sanga upang makapasok sa compound. Nang nasa loob na siya, itinapon niya ang isang lubad kay Tokiyuki upang makapasok din ito. Napansin ni Jima na parang sobra ang excitement ni Tokiyuki sa pagsasagawa ng krimen. Habang iniisip ni Jima kung bakit handang gawin ni Tokiyuki ang ganitong bagay, ipinaliwanag ni Tokiyuki na ginagawa niya ito bilang pagbabayad ng utang sa pamilya Suwa para sa suporta na ibinigay nila sa kanya. Para kay Tokiyuki, ito ang marangal na bagay na dapat gawin. Ngunit para kay Jima, tila isang tanga lang ang gagawa nito, dahil ayon sa kanya, ang mga bagay tulad ng dangal at kabutihan ay hindi ka malalayo sa buhay. Ang mga tao ay palaging maaaring magtaksil sa iyo, ngunit kung gagamitin mo ang pera at takot, maaari mong makuha ang gusto mo mula sa kahit sino. Halimbawa, minsan ay may isang babae na tumangging magbayad kay Jima matapos niyang imbestigahan ang kanyang naglolokong asawa. Bilang paghihiganti, palihim na pumasok si Jima sa bahay ng babae at gumawa ng hindi maipaliwanag na mga bagay sa kanyang bigas. Ngunit bukod doon, sinabi ni Jima kay Tokiyuki na maghintay muna habang siya ay nangangasiwa ng negosyo. Sumunod naman si Tokiyuki, ngunit maya-maya lang ay narinig niya ang boses ni Seidamyun na malapit, kaya't nagsimula siyang magpanik, iniisip na baka itinanim siya ni Jima upang mahuli. Ngunit si Seidamyun ay lumapit sa mga gwardya at iniutos sa kanila na ayusin ang bakod sa kabilang dako ng compound, malayo sa shed. Nagtanong ang mga gwardya kung bakit, dahil ang trabaho nila ay bantayan ang shed,
ngunit bilang kanilang amo, kinailangan nilang sumunod kay Seidumyon. Tulad ng inaasahan, si Jima iyon na nakasuot ng disguise, at ipinaliwanag niya na ang kanyang maskara ay may espesyal na katangian na nagpapahintulot sa kanya na magpanggap bilang kahit sino. Habang hinahanap nila ni Tokiyuki ang Imperial Command, binanggit ni Jima na alam niyang hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan ni Tokiyuki. Pagkatapos ng lahat, sino ba naman ang magtitiwala sa isang kasama na kayang magnakaw ng kahit ano, pati na ang pagkakakilanlan ni Tokiyuki? Kaya bakit magtitiwala si Tokiyuki, na dati nang ipinagkanulo ng libu-libong mga sundalo, sa isang tulad niya? Habang nangyayari ito, natuklasan sila ng isa sa mga tauhan ni Seidumyon na may inbuilt radar hearing, na pagtanto nitong may mga hindi kanais-nais na tao sa loob ng compound, kaya't naghanda na itong maghunting ng magnanakaw, at dito nagtatapos ang episode 5. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi.